Congresswoman Franz Castro and Satur Ocampo guilty sa kasong kidnapping sa Regional Trial Court ng Davao del Norte na may kaukulang parusa na 48 years ng pagkabilanggo. Kung gaano ang kagihil nila huliin si Pastor Apollo Quiboloy na pinapatungan pa nga ng 10 million pesos na kahit hindi pa ito nahahatulan, ganun din kaya ang gagawin ni Secretary Benjur Abalos kay Satur Ocampo at Franz Castro ngayong guilty pa sila. Pero ang malaking katanungan ng mga kababayan natin, kanino na naman kaya isisi ni Franz Castro eto, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o kay Pangulong Bongbong Marcos ba? Tiyak kasi na malaking kasiraan at kay Franz Castro dahil tatakbo pa etong senador sa darating na halalan TT 2025. Alam naman natin na kung nahatulan ka na convicted, disqualified ka na automatically. Panuorin natin ang buong kwento. Oh, Secretary Abalos, baka naman kung papaano nyo ini-enforce ang batas, ha? Kay Quiboloy, baka naman ganyan din kay Franz Castro. Kasi alam mo, Secretary Abalos, si Franz Castro, guilty sa kidnapping and child trafficking. Baka naman. Pakitang gilas ka ngayon. No, wag lang puro Quiboloy. Ayan si Franz Castro, kongresista, my God. Nangigidnap ng mga bata. Yun, guilty yun si Franz Castro. Wala bang patong? Aksyon kayo, Abalos. Wag puro putak. Dakpin nyo na. Aksyonan nyo na. Ha? Dito natin makikita, mga lords, kung paano nila ini-enforce ang batas pag hindi si Quiboloy. Diba? Kasi sobrang nakakatawa eh. Yung hindi pa guilty, yung lilitisin pa lang, grabe, no? Grabe sila maka-aksyon. Ngayon, na guilty na ang tao sa kidnapping, no? Yang si Franz Castro, tignan natin papaano ito sila umaksyon. Nung araw po kasi, legal naman sila, di ba? Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pagdagdag ng kita ng pamahalaan. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay, noong una kasi may mga lisensya yan, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos, and now yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, hindi na nagpa-rin yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Nag-ooperate sila nagpa-renew? For no reason parang ayaw na nilang mag-renew. Siguro naramdaman na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Meaning yan, wala silang takot sa administrasyon ngayon. Narinig nyo, ang pogo dati sa Duterte administration, legal yan, may lisensya yan. Pero sa administrasyon ngayon, hindi nag-renew. Diba? Grabe wala talaga silang takot sa administrasyon ngayon. Siguro iniisip nila, okay, pwede na to ngayon. In a illegal way. Grabe. Pero, diba ang pogo before? Sa Duterte administration, diba? Legal, may lisensya. Pero bakit ngayon? Diba? Yung mga illegal pogos, bakit ngayon wala silang takot na mag-operate? Alam na this. So meaning may legal at illegal. Ang legal, yun yung, diba, may license. Ang illegal, yun yung wala. Yun yung hindi na sila nag-renew. Kaya siguro, diba, it's because kabulastugan na ang ginagawa. Tapos, isisisi nyo kay Tatay Digong, isisisi nyo sa Duterte administration, legal naman yan at lisensyado naman yan dati. Ngayon lang!